Magandang araw sa inyong lahat. Pang-7 tagpo dito sa ating kwento. Pero bago ang lahat, nasa dulong bahagi ang ating shoutout. Simulan na natin. Sumapit na nga ang araw ng linggo na nakatakdang dadayo ang kanilang pangkat doon sa kabilang baryo. Habang nagpakain si Danilo sa kanyang mga alaga, napaisip siya kung para saan ang tilang ibinigay ng kanyang gabay. Maya-maya pa ay mayroong sumigaw sa likod ng kanilang bahay ng, "Paring Danilo, nakapaghanda ka na ba? Tara na, para makarating na tayo ng maaga doon." Pagsilip niya sa bandang likuran, ang kanya palang mga barkada. "O pre, teka lang, magpapaalam muna ako kay Itay at Inay." Nang nakapagpaalam na si Danilo dito, "Pre Lando, dadaanan ba natin si Manong Arsenio?" Tanong ni Danilo sa kanyang mga barkada. "Oo pre, nagsasabi yun na sasama siya sa atin sa sabungan." Pag alis nila sa kanilang bahay, nagbilin pa ang kanyang ama kay Danilo ng, "Lando, Danilo, huwag kayong kumpya sa pupuntahan nyo. Marami doon manlalason." Pagdating nila sa pamamahay ng matanda, naabutan nila yung panayhaplo sa tandang nito. "O Manong Arsenio, ready na ba? Batid kong naghahanda ka talaga sa manok mo." Wika ni Danilo dito. "Ganyan talaga, para naman makahigop tayo ng sabaw mamaya pag uwi natin," sagot ng matanda. Habang binagtas nila ang daan papuntang sabungan, nagwika si Manong Arsenio ng, "Don Lando, nasa kondisyon na ba yung manok mo? Tayo na lang ang magsasabong? Medyo malayo-layo pa kasi yun eh," wika ng matanda. "Huwag namang ganyanan, Manong. Dadadalawa nga lang tong manok natin eh." "Bero lang, ano ka ba? Kahit gaano pa yan kalayong sabungan na yan, darating talaga tayo dyan. Sa ngala ng sabong nga ba?" "Tama ka dyan, Manong. Kunting tiis na lang makakarating din tayo sa ating pupuntahan." Maya-maya pa ay bigla silang nagulat nang may lumalagapak sa kanilang likuran. Pagtingin nila sa kanilang likuran, wala na si Buneng doon. "Buneng, saan ka? Pagtataguan mo pa kami," wika ni Danilo. May sumagot naman sa kanila ng na para bang ungol ng isang bata. Pre, tulong." Di pa yun nila nakita hanggang itinuro ni Danilo ang makapal na damo. Paghalongkat nila doon, bumungad sa kanila si Buneng na nakaluko doon sa isang butas na pinag-ulingan. "O Buneng, anong ginagawa mo dyan? Magsasabong tayo, ba't para kang mag-uuling?" wika dito ni Lando kay Buneng. "Mga baliw, ilahin nyo nga ako mga pre. Nahuhulog ako sa butas na yan eh. Mamatay sana yung bumutas niyan." Mangyak-ngyak na wika ni Buneng. "Huwag ka kasing tatanga-tanga sa paglalakad. Ayan tuloy, nahulog ka pa sa maling tao," wika dito ni Lando. "Pre, di yata ako makakasama sa inyo. Pakiramdam ko, nababalian ako ng buto eh." Habang sila Danilo at Manong Arsenio di mamayaw sa kakatawa, hinilot-hilot pa yon ni Lando, subalit lalong nagsisigaw yon sa sakit. Kung kaya't lumapit na dito si Danilo upang tulungan yon. Hinilot-hilot ito ni Danilo sa bandang biwang at sabay paghila nito sa kabilang paa. Hindi kayo maniniwala, nung itinayo yun ni Danilo ay napangisi yun habang naglalakad ng normal. "Aba Danilo, maghihilot ka na pala ngayon," wika ng matanda sa kanilang kasama. Nagulat naman si Lando sa ginawa ng kanyang kaibigan. Nagsalita pa yun ng, "Buneng, baka naman niloloko mo lang kami. Nagpilay-pilayan ka lang yata eh," sabi dito ni Lando. "Hindi pre, totoo nga kanina, yung pinilit nyo kong itatayo,
Para akong matatay sa sakit ng balakang ko. Wika ni Buning dito. O siya, tara na. Malayo-layo pa yung bunuin natin. Makalipas ang 1 oras sa paglalakad, nasipat na nga nila ang sabungan sa ilalim ng malaking mangga. Napakalaki ng mangga na yon, at sa ilalim nito naroroon ang mga batikang mananari. Marami ding tagabayan noon ang dumayo. Gawa ng linggo-linggo din pala yon. May ginaganap na sabong. Paglapit nila doon, nagpahinga na muna silang 5. Habang sila'y nagpapahinga, nagwika si Tandang Arsenio dito ng, "Lando, nasisipat nyo ba yung matandang yan?" Sabay turo sa matandang may hawak-hawak na alimbuyogi na manok. Napatingin naman silang lahat doon kung saan yun banda. "Yan ang iniwasan sa mga mananiri dito sa baryong ito. Ang matandang yan. Hindi basta-basta ang tangan-tangan niyang mutya. Minsan na namin niyang nakaharap. Subalit 3 manok namin ay hindi umubra. Partida ha, 2 ang tari nung samin. Pero maubos na lang ang aming manok. Di pa kami nakasugat sa manok niyan." Wika dito ni Tandang Arsenio. "Pero ngayon, lalabanan ko yan ngayon. Ngayong nakapaghanda na ako." Manong, sino na naman yung mga lalaking kasama niya?" Tanong dito ni Lando. "Yan ang mga alalay niya. Huwag kayong kumpiyansa dyan. May mga lahi yang mga aswang." Nang marinig yun nila Buning, ganun na lang ang pagkagulat nila dito. Halos manginginig yun gawa ng may karanasan din ito sa aswang. Nang sumapit na ang 12:00 ng tanghali, lalo pang dumami ang mga tao doon. Habang sila'y nakipagtapatan sa mga manok, ay mayroong nagsalita sa kanilang likuran ng, Arsenio, di ka talaga nadala." Napalingon naman silang lahat sa busis na kanilang naririnig. Paglingon nila, tumambad sa kanila ang matandang sinasabi ni Manong Arsenio kanina. Medyo nagulat sila noon. Sumagot naman si Manong Arsenio ng, "Oh, ikaw pala. Anong ginagawa mo dito?" Sumagot lang naman ang matandang yun ng, "Ba't ka pa dumayo dito? Di ka ba nadadala sa sinapit ng 3 mong manok nung nagdaan nating laban?" Wika ng matanda habang nakangisi. Ganon ba? Pero ngayon, ipapakita ko sa iyo ang paghihiganting gagawin ko sa iyo." Wika ni Manong Arsenio. "Nakakaawa ka, Arsenio. O sige, patunayan mo kung totoo ang sinabi mo. Kahit isama mo pa yung kasama mo." Sabay turo kay Danilo. "Oh, ano? Ikasana natin? Basta ikakasana natin ha?" Sabay talikod ng matandang kalaban. Medyo napailing dito si Danilo. Gawa ng hindi naman siya kasali sa alitan ng 2. Nang makabitan na ng tari ang manok ni Manong Arsenio, may itinali doon si Manong Arsenio na parang isang baging na kulay lila. Alam naman ni Danilo na pangontra yon sa mutya ng kaliwa. Agad nang pumisto si Manong Arsenio sa gitna ng ruweda. Pagsilay nila sa kabilang bahagi, nandun na ang matanda. Nakangisi yung nakatitig kay Manong Arsenio. Nang bitawan na ang 2 manok, agad nagbanggaan ang mga yon. Nagulat silang lahat sa pangatlong salpukan. Dahil halos humiwalay ang kabilang binti ng manok ni Manong Arsenio. Ganun na lang ang panlulumo ni Manong Arsenio sa sinapit ng kanyang manok. Gawa ng sa isang iglap, pinatay ang kanyang alagang manok. Matapos ang pangyayaring yun, lumabas na sila sa ruweda. Kasama doon sila Lando. "Lando, huwag nyo nang lalabanan ng matanda dahil wala pang nakakatalo niyan dito." Wika ni Manong Arsenio. Napatitig lang naman si Lando sa kanya.
Habang si Lando ay sasagot pa sana, subalit biglang lumapit na naman ang matanda at nagwika ng, "Ano, Arsenio? Papalag ka pa ba? Sinasabi ko sa'yo, sa lugar na ito, walang ibang magpapaandar dito kung hindi ako." Wika ng kalabang matanda. Maya-maya pa ay tumitig ito at lumapit kay Danilo at inilapit ang pagmumuka nito at nagsasalita ng, "Ba't ka sumama dito? Gusto mo rin bang makaranas ng sakit dito? Batid kong may karga ka rin. Pero nararamdaman kong sa lugar na ito, dudurugin ko ang mutya mo dito. Labanan mo ako sa isang duelo sa pamamagitan ng laban ng manok. Kapag nananalo ka, maswerte kayo. Pero kapag ako ang mananalo, hindi na kayo makakalabas dito ng buhay." Wika ng matanda na lalo pa siyang kinalabutan ng biglang nagkulay itim ang lahat ng mga mata dito. Bahagya siyang umatras sa takot dito. Tumalikod na ang matanda at nagsalita ng, "Lando, kakasa ako sa matandang yon. Kakabitan mo na ng tari yung ating manok." Wika ni Danilo na para bang umiinit ang ulo nito. Nang makapwisto na sila sa ruwida, nandun na ang matanda. Gawa ng hindi na noon tinanggal ng tari ng manok nila dahil rematch nga umano. Nakangisi lang ang matanda habang nakatitig sa kanila. Kinabahan si Danilo gawa ng nararamdaman niya ang presensya ng matanda na nag-umapaw sa katawan nito. Makalipas ang ilang minuto, nang bitawa na ang dalawang manok, nagbanggaan ang tari sa mga manok na yon nang dahilan para kumislap ng sandali doon sa sabungan. Pangalawang salpukan, napasandal sa puno ng mangga ang manok ni Danilo. Nakita na naman ni Danilo ang pagmumukha ng matanda na nagpapahiwatig na talo na naman sila. Subalit hindi ganon ang nangyayari. Nang atakihin yun ng kalaban, napahiga ang manok nila Lando habang napailalim. Nagpupumiglas yon ng malakas. Subalit nang lilisik ang mga mata ng matanda nang masipat nito ang kanyang manok na tinamaan ang liig nito na halos maputol ang ulo noon. Kung wala pang balat na naiwan doon, talsik ang ulo noon sa manok ng kalaban. Nagtatatalon-talon si Manong Arsenio. Pati si Lando at Boning nagpagulong-gulong yun sa putikan. Kaya naman ang malinis nitong kasuutan ay naging kulay basahan. Sa kabila ng kanilang kasayahan, gano'n naman kapangit ang inasal ng matandang hukluban. Nang lilisik ang mga mata nito na nakatitig sa pangkat ni Danilo. Habang nagtatagay sila Danilo, may pasimple namang lumapit na isang lalaki sa kanilang kinaroroonan. Nakasuot yon ng pangmagsasaka. Paglapit nito sa kanila, nagwika ito ng, "Mga iho, ba't nyo kinalaban yung matandang yon?" "Nako, ako pa sa inyo. Umuwi na kayo habang may araw pa sa kalupaan. Dahil pagpatak ng takip silim, baka hindi na kayo makauwi ng buhay." Yun lang ang sinabi ng lalaki at dali-daling umalis papalabas ng sabungan. Tinginan lang naman sila Danilo at may halong pagtataka. Medyo kinalabutan silang lahat noon. Subalit ang katuwiran ni Lando ay di pa nila nailaban ang isa nilang manok. Labis namang nagpapasalamat si Manong Arsenio gawa nang nakabawi siya sa manok nila Danilo. Nag-aalangan pa sana yung pumusta, subalit sa pamimilit ni Boning ay nadala din niya ito. Gawa ng medyo dihado sila kung kaya't kinulang ang pusta sa kanila. Manghang-mangha si Manong Arsenio sa manok nila Lando. Pero hindi nito alam na si Danilo ang may kapakanan dito. Habang sila'y nagiinuman doon, nawala na sa isip nila ang sinabi ng magsasaka.
Maya-maya pa ay inilaban na nila ang pangalawang manok nila sa isang mayamang breeder ng manok sa bayan. Kilala yon sa bayan gawa ng ang titikas ng mga manok nito. Subalit sa kabila ng malakas ng mga manok nito, grabe din ang yabang ng taong yun. Ang laki din ng isinugal ng lalaking yun. Kaya naman lahat ng pera nila Lando, ibinuhos nila dito. Namamayagpag sa tarian ang mga lalaking yun. Gawa ng may mga lahi din ang mga manok nito. Makalipas ang ilang minuto, habang sila'y nasa ruwida, matagal-tagal din sila doon. Gawa ng kinulang ang pusta sa kanila. Laking pasasalamat nila na may isang lalaki na asindero na pumusta sa kanila, kung kaya't nagawang mapapantayan ang pira sa kalaban at itinakda na nga ang laban. Sabi ng lalaking yon, "Kayo ho ba ang nakaharap sa matanda kanina?" Tumango lang naman si Lando ng, "Oho, kami nga ho." "Ah, ganun ba? Sige, ayos. Pwede bang ako ang magbibitaw sa manok nyo?" Nagtinginan lang naman sila Lando. "Kami na ho. Masanay kasi tong kasama ko na magbibitaw sa ruwida." Wala nang nagawa ang lalaki at ito na lang ang nag-alalay kay Danilo. Pagbitaw ng dalawang manok, agad yung nagsalpukan. Bago nalaman ang panalo, nakailang sagupaan pa yon. Ayon kay Danilo, kung sisipatin mo ang manok ng kalaban, mapataas man o maipababa, walang tigil ang paa nito sa pagpapapalo. Hingal na hingal noon ang manok ng kalaban hanggang sa tinamaan yon sa bandang hita nang siyang para magpagapang-gapang yon sa lupa. Napapalakpak na noon ang lalaki dahil alam na nito na sila'y mananalo. Hindi na nakikialam sa bihag ang lalaking yon, bagkus sa pusta yon bumawi. Gawa ng napakalaki nga naman ang itinapal nitong pusta. "O ano mga iho, alis na ako. Panalo tayo. O siya, ito ibibigay ko sa inyo." Dumampot yon sa pira nito at tatanggihan pa sana ito ni Danilo. Subalit hinawakan ang kanyang kamay sa lalaki at inilagay ang pirang tag-1,000. Bilangin nila yon. Nang laki ang kanilang mata dahil umabot yon sa 5,000. Dahil ang 5,000 noon, napakalaking halaga na nito. Pwede ka nang bumili ng 2 kabayo hanggang di. Pagkatapos nilang manalo sa laban na yon, lumabas na muna sila doon. Tag-1,000 sila noon sa balatong ibinigay ng mayamang lalaki. Habang sila'y nakaupo sa gilid ng sabungan, nagmamasid lang naman sila doon sa paligid. Hindi nila napansin ang oras na mag-aalas 5 na pala ng hapon at tumunog na ang mga kulisap sa paligid na nagpapahiwatig na sasapit na ang takip silim. Nagpaplano na noon ang kanilang pangkat na sila'y aalis na sa lugar na yon. Nagsisiuwian na rin kasi ang ibang mga tao doon. Gawa ng delikado sa lugar na yon kapag naabutan ka ng gabi. Subalit nasipat nila ang pangkat ng matanda na naglalakad papunta sa kanilang kinaroroonan. May dala-dala itong isang tandang na hawak-hawak pa rin ng matanda. Paglapit ng pangkat na yon, nagsalita ang matanda dito sa kanila ng, "Saan kayo pupunta? Uuwi na? Wag na muna. Maaga pa oh." Sabay titig sa matanda sa langit. "Di ba walang sugat yung manok nyo? Iriribansa namin tong dala kong tandang." Uwi ka ng matanda. Bakas ang takot sa pagmumukha ng mga kasama ni Danilo, bukod kay Lando. Sinagot naman ito ni Danilo ng, "Hindi na po manong. Gawa ng magdidilim na eh." Nang marinig ng matanda ang kanyang sinabi, tila hindi ito nagustuhan ng matanda. Biglang kumunot ang noo nito at sabay panlilisik ng mga mata nito na parabang kakainin sila ng buo. "Aba niyo yung dala niyong manok.
Hindi ba kayo nahihiya sa mga tao dito? Yan oh, pinagtitinginan kayo. Wika ng matanda gawa ng hindi pa umalis ang ibang mga tao doon. Gawa ng nasipat pa nila Danilo na inaakala ng mga tao doon na magtutupada pa sila. Narinig pa nila ang isang lalaki na nagsalita ng, "Tara pre, uwi na tayo. Baka madamay pa tayo dito eh." Sa inasal ng matanda, napangisi lang naman ito nang marinig nito si Lando na nagsalita ng, "O sige Manong, lalabanan namin ngayong isang manok. Pero sana pagkatapos nito, tatantanan mo na kami." Wika ni Lando sa matanda. Tumango lang naman ang matanda at pumunta ang kanyang pangkat sa likod ng malaking mangga. Doon yun nagtatadi ng bulang. Nang makita nila Lando yon, kinabitan na nila ng tari din ang manok nila Lando. Si Lando ang nagkabit ng tari doon. Gawa ng ito ang may alam sa pagkakabit ng tari. Habang kinabitan nila Lando ng tari ang manok nila, si Danilo naman ay pasimpleng sumilip sa matanda. Pasimple siyang sumilip sa matanda at bigla siyang kinalabutan ng masipat niya ang manok nito na nanglilisik ang mga mata. Doon niya nakumpirma na hindi ordinaryo ang manok ng matanda. Kung kaya't dali-dali siyang umalis sa kanyang pinagsisilipan at tumungo siya sa gitna ng ruweda. Kahit hindi pa nagsimula ang sabong, ay pumunta siya doon. Wala namang nakapansin sa kanyang pagpasok doon. Gawa ng marami ding tao doon sa loob ng ruweda. Pagdating niya doon, binutburan niya ng asin ang lupa sa gitna ng ruweda na yon. Tinabunan din niya yon ng kakaunting lupa, ang asin upang hindi ito makita ng matanda. Pagkatapos niyang gawin ang mga bagay na yon, lumabas na siya doon. Ginawa niya ang mga bagay na yon upang makontra ang manok ng matanda. Ayon pa kay Danilo, ay may aswang na nakasanib sa manok ng matanda na yon. Maya-maya pa ay nagulat siya nang may nagsalita sa kanyang isipan. "Danilo, hindi mo na kailangang gawin ang mga bagay na yan. Wala ka bang tiwala sa gamit mo?" Wika ng isang tinig na malaki ang busis. Napalingon-lingon siya sa kanyang kinaroroonan sa pag-aakalang may tao sa kanyang nagsalita. Subalit wala naman siyang nakita doong tao na lumapit sa kanya. Dito niya nalaman ang kanyang gabay pala yon. Dito niya kinumpirma kung saan-saan siya mapunta ay kasama-kasama niya lagi ang gabay ng mutyang hawak niya. Kinapa niya ang supot ng kanyang mutya at napansin niya ang pagtibok-tibok nito na para bang may sariling buhay ang bagay na yon. Nang bumalik na siya sa kinaroroonan nila Lando, nagwika ito nagtanong ang matanda sa kanya ng, "Oh, Danilo, akala namin umuwi ka na. Gawa nang nawala ka kanina eh." Wika ni Manong Arsenio. "Hindi Manong, umihi lang ako sa likod." Palusot ni Danilo kay Manong Arsenio. Matapos ang ilang minuto, agad na silang pumasok sila Lando sa ruwida. Kasama si Danilo dito. Nagsalita ang matanda ng, Tingnan natin kung obra yung tangan yung agimat sa halaga kong ito. Nagtinginan lang sila noon. Sa kabila ng inasal ng matanda, nagsisigawan ang mga tao doon na natira doon sa sabungan. Nang maayos na ang pusta sa kabila, nagsisimula nang magtawag ang taga-karyo sa magiging pusta nito sa labas. Marami na ding mga taong namumusta sa kanila. Gawa ng nakita ng mga ito ang husay sa manok nila Lando. Pero mas lamang talaga ang sa matanda. Gawa ng kilala yun doon sa lugar. Nang akmang bibitawan na ang dalawang manok, kitang-kita noon ni Danilo na hindi mapapakali ang manok ng matanda. Subalit akala niya hindi alam ng matanda. Subalit nang magkalapit na sila sa matanda upang bibitawan na ang manok, nagsalita ito ng,
Hindi yan obra sa manok na ito. Wika ng matanda habang nakangisi. Pagbitaw ng matanda sa manok nito, kitang-kita ni Danilo ang bagsik ng galaw ng manok na yon. Pagsalpukan ng dalawang panig, halos pareho lang yon. Pangalawang sagupan, kitang-kita ni Danilo ang manok ng matanda na nakatama yon sa gilid ng manok nila Danilo. Napangisi lang ang matanda noon at si Danilo naman ay kinabahan na siya. Akala niya nasumpa ang mutya niyang tangan dahil kitang-kita nila ang pagbaon ng tari sa manok ng kalaban. Subalot ganun na nga ang nangyayari. Nagpupumilit pang magpupumiglas ang manok nila Danilo. Akala nila noon hindi manok ang kalaban nila. Gawa ng animoy parang tigre yun kung aatake. Subalit pangalawang salpukan, nanlilisik na naman ang mga mata ng matanda. Nang masipat nito ang kanya, nabigla yung napatingala sa langit at sumuka ng dugo. Laking gulat nila Danilo. Gawa ng imbis kulay pula ang dugo nito, subalit kulay likidong itim yun. Mabilisan yung nilapitan ng matanda at tiningnan nito ang kanyang manok. Nagulat sila Lando sa inasal ng matanda. Gawa ng paglapit nito sa kanyang manok na namatay, nagsalita yun ng, "Ipaghihiganti kita ha. Magbabayad ang mga taong pumatay sa iyo." Maya-maya pa ay tumingin sa kanila ang matanda na para bang nakakasunog ang pagtitig nito sa kanila. Mabilisan yung tumayo at umalis kasama ang mga alalay nito. Sila naman Danilo noon, hindi na nila kinuha ang naging bihag nila sa takot sa kanilang nasilayan. Kitang-kita nila ang mga tao doon na dali-daling nagsisialisan na para bang may kinakatakutan yun sa lugar na yun. Nagsalita ang isang lalaking taga-karyo na, "Mga Ginoo, umalis na kayo rito. Magdidilim na oh. Hindi nyo ba nakikita ang mga taong nagtatakbuhan pa uwi?" Nang marinig nila ang sabi ng lalaki, kung kaya't dali-dali nilang inayos ang kanilang mga gamit at umalis sa sabungan na yon. Dala-dala nila ang dalawang bihag at salaping napapanalunan nila. Habang sila'y naglalakad, napatanong si Buning kay Danilo nang, "Danilo, sayang naman yung bihag na iniwan natin doon." Sabay-sabat pa ni Lidyo ng, "Oo nga pre, sayang nga yun oh. Ano, babalikan natin?" "Wag na. Di ba kayo natatakot sa manok na yon? Sumuka yon ang itim na dugo. Sa palagay ko'y aswang yon." Wika ni Manong Arsenio. "Tama ka Manong Arsenio. Isa yon sa mga alaga ng matanda at pinanglalaban sa atin. Kitang-kita ko ang totoong anyo ng manok na yon na malasigbin ang pagmumukha nito. Siguro sa paningin nyo, manok ang nakikita nyo. Pero sa akin, hindi. Mga kasama, ihanda nyo ang mga sarili nyo. Meron tayong kaharaping panganib sa ating paglalakbay. Batid kong nakasunod sa atin ang pangkat ng matanda. Mga kaibigan, aswang ang matandang yon," wika ni Danilo sa kanyang mga kasama. Habang sila'y naglalakad sa daan, nakakita sila ng mga tumpok ng dahon ng mga nyog. Natuyo na ang mga ito, yung tinatawag sa amin na lukay. "Lando, gagawin nating sulo ang mga tangkay ng nyog dito," sabi ni Danilo sa kanyang mga kasama. Kung kaya't sila Lidyo at Buning ay dali-dali na nilang ginawang sulo ang mga tangkay ng nyog. Si Manong Arsenio noon ay naglabas na yon sa tangan nitong punyal na gawa sa tanso. Animoy nagliliwanag ang punyal na yon sa dilim. Nalabis namang ikinamangha nila Lando dito. Panay pa ang pag-uusal din nito sa kanyang gamit na yon. Habang si Danilo naman, nakamasid lang yon sa paligid. Nakapikit pa yon habang pinakiramdaman ang paligid na yon. Ayon pa sa kanya, nung dumating ang mutya sa kanyang pangangalaga, dito niya natututunan na patalasin ang kanyang diwa at pakikiramdam. Maya-maya pa ay nagsalita na si Danilo ng,
Mga kasama, batid kong malapit na sila. Maya-maya pa ay nagsalita ang kanyang gabay sa mga katagang, Danilo, hubarin mo yung tilang ibinalot mo sa iyong mutya na pinagkakaloob ko sa iyo. Basahin mo ang mga katagang nakasulat dito at iihip mo sa inyong sulo. Uwi ka ng kanyang gabay. Ginawa naman niya ang sinabi ng kanyang gabay. Parin Danilo, ano yung ginagawa mo? Wika ng kanyang mga kasamahan nang makita nito ang kanyang ginawa. Nang matapos na niyang gawin ang mga bagay na yon, sinindihan na nila ang mga sulo. Mga kasama, kahit anong mangyayari sa atin, walang tatakbo. Sama-sama tayong lahat. Sa anong panganib nating kakarapin ngayon? Lakasan niyo ang inyong mga loob. Dahil sa pagkakataon na ito, susubukan ng panahon ang ating katatagan. Wika ni Danilo sa kanyang mga kasama. Hindi nga sila nagkamali. Nakarinig na sila ng mga alulong sa isang hayop na hindi nila alam kung saan yun nanggaling. Nakarinig na rin sila ng mga yabag sa paligid, indikasyon na may mga tao sa kanilang paligid. Mga kasama, andito na sila. Maghanda kayo. Wika ni Danilo sa kanyang mga kasama. Magamat ganon na nga ang kanilang nararanasan, tuloy pa rin silang naglalakad na may halong pagbabantay. Pagdating nila sa bandang patag na walang kahoy, dito na nila nararamdaman ang puwersa ng pilit pinapatay ang kanilang sulo. Kahit anong masid nila sa paligid, wala namang tao. Sa pangyayaring yon, napawika si Manong Arsenio ng, Mag-iingat kayo. May mga kasamang sigbin ang ating makakaharap ngayon. Batid kong may mga kasamang kaskas din ang nakatingin sa atin ngayon. ang mga kaskas nga pala ay ang pangunahing gagawing atake nito ay papatayin ang inyong sulo. Pero dahil sa mga usal na pinaka ni Danilo sa mga sulo, hindi ito kayang mapatay-patay. Nang makarating na sila sa patag na lupa, dito na nila nakita ang pangkat ng mga aswang na nakatayo. Nakatayo yon sa daan ng kanilang dadaanan. Doon yun napiling lumitaw. Gawa ng sapul doon ang liwanag ng buwan. Nang titigan yun ni Danilo, doon niya nakita ang matanda, nakasama ang mga taong hubot-hubad at nababalot ng mga langis ang mga katawan nito. Nang sipatin ni Danilo ang mga itsura ng mga yon, ay mga tao lang naman yon, subalit ang ulo nito ay mahalin tulad mo sa pagmumukha ng mga lobo. May mga kasama din yung mga sigbin na nakaaligid sa matanda. Maya-maya pa ay nagsalita na ang matandang hukluban. Nakapaghanda na ba kayo? Bilib din ako sa'yo, iho. Hindi ka rin basta-basta. Alam mo kung sinusundan namin kayo. Sabay tawan nito ng nakakaloko. Hoy tanda, umalis ka sa daraanan namin. Kung ayaw mong sa lugar mong ito, ipapakita ko sa mga alagad mo kung papaano kita patayin. Uwi ka dito ni Danilo na may halong paninindak. Ganon ba? Patunayan mo muna bago ka magsalita ng ganyan. Sagot naman ng matanda. O sige, pagbibigyan kita, iho. Ito. Uwi ka ng matanda at kasabay nito ang pagkumpas ng kanyang mga kamay. Nang siyang dahilan para sumugod sa kanila Danilo ang mga sigbi nitong mga alaga. Kung kaya't sinabihan niya sila Lando na iwas-iwas ang dala nilang mga sulo upang hindi makalapit ang mga sigbin. Nang masipat yun ni Manong Arsenio ang mga sigbin, ay hinarap naman niya ang mga ito gamit-gamit ang punyal nito. Walang habas niya yung pinaghahagupit hanggang sa isa na lang ang natitira sa mga sigbin. Subalit hindi napapansin ni Manong Arsenio ang isang sigbin na mabilisang tumalon sa kanya at nakagat nito ang kabilya niyang braso. Nang masipat ni Danilo yun, dali-dali niyang tinulungan si Manong Arsenio at isang sapak lang niya yun ay napasigaw ang nilalang at mabilisang namatay. Si Lando noon, may hawak-hawak yun ng tag-iisang sulo na isa sa kanilang proteksyon. Ginawa pa yun ni Danilo
Hindi nakalapit ang mga aswang doon sa hindi malamang dahilan. Ang matanda noon, nakangisi lang naman yon habang nakatayo. Maya-maya pa ay nagwika ang matanda ng, Hindi ko akalaing magaling ka pala, Arsenio, sa pakipaglaban. Sige, mamaya ipapalasap ko sa inyo ang pait na sasapitin niyo. wika ng matanda. Kaya pala ang lakas ng loob mo, Antingiro, na ako'y lalabanan sa sabong. Ngayon, makikita mo. Mabilisan yung nagpalit ng anyo sa isang malaking baboy ramo. Sumugod ito sa kanilang pangkat at kasabay nito ang mga kasama nitong malalubo ang itsura. Si Manong Arsenio noon ang humarap sa mga aswang na malaan yung lubo at si Danilo at ang matanda ang nagsasagupaan. Pagsangkaan nilang dalawa, nagpakawala ang matanda ng matinding atake sa mga matatalas nitong mga pangil. Nagbuno silang dalawa noon at nagpagulong-gulong hanggang sa umabot sila sa isang maliit na sapa. Ramdam ni Danilo ang mga tatalas nitong pangil, subalit hindi nito magawang siya ay matablan hanggang sa madakip siya nito. At walang haba siyang sinuwag ng matandang nag-anyong baboy ramo. Nanlisik ang mga mata nito, tumatagas ang mga likidong kulay itim sa malaking bunganga nito. Nang nakadagan yon sa kanya, nagsalita pa yun sa matanda nitong tinig. Ay nagbago ang busis nito. Maladimonyo yun na may halong garalgal. Bakit parang wala kang kakayahang lumaban? Nang makahanap ng pagkakataon si Danilo, hinawakan niya yon sa liig at ibinalibag. Nagsalita ang kanyang gabay ng, Dasalin mo ang usal at iihip sa iyong kamao. kung kaya't nang makalayo siya ng bahagya sa matanda, mabilisan niyang inusal ang mga nakasulat sa tilang pula. Inihip niya yon sa kanyang kamao. Nagsalita pa ang matanda ng, Pambihira ka. Hindi ka man lang nasugatan. Dali-dali itong sumugod sa kanya at walang ano-ano'y sinulubong niya ito ng malakas na suntok sa bandang tiyan. Nang tinamaan niya yon sa kanyang malabatong kamao, napasigaw ang nilalang na yon at dali-daling tumalon papalayo sa kanya. Kung kaya't dali-dali niya itong hinabol at nung mahawakan niya ito sa liig, mabilisan niya itong inihampas sa malaking bato ng dahilan para mabali ang liig nito. Nang tingnan niya yon, dahan-dahang bumalik ang wangis ng matanda na nagsusuka ng dugo. Nang napagtanto niya na patay na ito, dali-dali siyang tumakbo sa kinaroroonan nila Lando. Subalit ng paglapit nila sa mga ito, ay naabutan nilang nakahandusay na sa lupa si Lando. Wala na yung malay. Nagtamo din yun ng maraming kalmot at kagat dahil ito ang sumalo sa lahat ng atake ng mga nilalang na yon. Si Manong Arsenio noon, nakaupo yon sa lupa na hingal at nagtamo din yun ng mararaming kalmot sa katawan at sa maging mukha nito. Nang masipat niya na si Lando ang kailangang tulungan, dali-dali niya itong pinaupo at pinasandal sa malaking puno ng bayabas. Buning, anong nangyari kay Lando? Ba't walang malay to? Wika ni Danilo kila Buning. Nabitawan niya kasi yung sulo niyang dala, pre. Gawa ng mas pinili niyang kaharapin ang mga nilalang na yon. Napatay nga niya yung isa, subalit pinagtulungan naman siya ng mga kasama nito. Wika ni Buning dito. Lumapit na rin si Manong Arsenio kahit hinang-hina na ito. Nagsalita yon ng, Buhusan nyo ng tubig. Nauntog kasi yan sa bato, kaya nawalan yan ng malay. Kung kaya't dali-daling tumakbo si Danilo sa maliit na sapa at naghanap siya ng malalagyan ng tubig. Nang makakita siya ng pinagbiyakan na niyog, dali-dali niya itong tinanggalan ng bunot upang makuha ang baon nito. At dali-dali siyang nagsandok doon ng tubig at tumakbo sa kanila Buning. Ibinuhos niya ito sa mukha ni Lando. Pagbuhos nila dito, ay napaungol lang naman si Lando.